Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Sabi ng protagonista na ayos lang iyon, binanggit na bumisita siya nang hindi nagpa-reserve. Biglang tinama ni A-list Easter ang martilyo sa tabi ng kanilang mga paa at lumapit ng malapit sa protagonista. Sinasabi ang kanyang pangalan na A-list Easter. Ngumiti ang protagonista at ipinakilala rin ang kanyang sarili. Tinanong niya kung hindi ba ang pangalang A-list Easter ay ipinapasa lamang sa mga lalaking inapo. Sabi ni A-list Easter na ito ay isang ipinapasa na pangalan. Naiisip ni Shung-woo na ibig sabihin nito ay siya ang matriarch ng pamilya at napagtanto niya na mas kamangha-mangha si A-list Easter kaysa sa inisip niya sa simula. Sinabi ni A-list Easter na magiging malinaw siya bago tanggapin ang komisyon. Una, sinabi niya na hindi siya interesado sa kanyang mga kwalifikasyon, pero ang kanyang mga likha ay kakaiba. Pangalawa, sinabi niya na hindi niya i-refund ang pera kahit hindi mapili ng isa sa kanyang mga likha ang kanyang hiling, at hindi rin niya i-deliver ang gawa kung mangyari iyon. Pangatlo, binigyang diin niya na 3 taon na siyang nasa Korea, at wala pa ni isa ang napili ng kanyang mga likha sa panahong iyon. Sabi ni Nabe, hindi yun magiging makatwiran kung hindi mapipili ang tao. Sumang-ayon si A-list Easter, tama iyon, hindi iyon magiging makatwiran. Kaya dapat pag-isipan ng mabuti bago mag-request. Sabi ng protagonista na naiintindihan niya. Tinanong ni A-list Easter kung ano ang hiling. Humiling siya na gumawa ng kitchen knife na halos kasing laki ng Chinese cleaver. Medyo nagulat siya, tinanong kung hindi ba iyon isang sandata. Gayunpaman, sinabi niyang naiintindihan niya at binanggit na aabutin ng halos 1 oras ang paggawa at ang presyo ay ayon sa itinakda. Ngumiti si Shung-woo at sinabi na ayos lang iyon. Ngunit sinabi ay lubos na nagulat, sinasabi na napakaraming zero sa presyo. Muli, kinuha ni A-list Easter ang martilyo at tinapik ang braso ng protagonista. Sinasabi na kung may oras siya, malugod siyang malugod na tingnan ang iba niyang mga likha. Medyo hindi komportable, sinabi ng protagonista na ayaw niya, dahil pakiramdam niya ay magiging abala iyon. Nagsimulang tumawa si A-list Easter at sumigaw, tinatanong kung bakit siya magiging abala at tinatanong kung balak niyang magnakaw ng alinman sa mga iyon. Sabi ni A-list Easter na kahit gusto niyang magnakaw ng alinman sa mga iyon, kailangan siyang mapili ng mga ito, at hinahamon siya na subukan kung gusto niya. Gayunpaman, muling tumanggi ang protagonista, sinasabi na ayos lang siya. Excited, patuloy na sumisigaw si A-list Easter at hinihila si Shung-woo, sinasabi na kung ayos lang siya, maaari na niyang tingnan ang mga iyon. Tinanong niya kung bakit ganoon ang lahat ng artisan. Naabot nila ang isang pinto, at sa sandaling binuksan ni A-list Easter iyon, lumabas ang isang silid na puno ng mga sandata, armor, at kalasag. Sabi niya, iyon ang kanyang mga anak, at tinanong kung hindi ba sa tingin niya ay kahanga-hanga ang mga iyon. Sabi ni Shung-woo na palaging ganoon. Ito na ang ika-6 o ika-7 niyang pagkakataon na nararanasan ito. Binigyan ng paunang babala ng protagonista na tinanggihan na niya ang mga iyon noon at hindi niya sinasadya. Hindi maintindihan ni A-list Easter at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Biglang nanginig ang isang martilyo. Nagsimulang kumalog ang isang kalasag. Ang mga espada, sibat, at maging ang mga staff ay nagsimulang gumalaw at gumawa ng ingay. Bigla, nagsimulang paikot-ikot ang lahat ng walang kontrol. Namangha si A-list Easter at tinanong kung bakit ganoon ang kilos ng kanyang mga anak. Tumingin si Shung-woo sa mga sandata at sabi, ang galing umikot nila, kahit hindi ito fidget spinner. Naiinis si A-list Easter at sinaway ang protagonista. Sinasabi na iyon ay isang pistola at hindi niya dapat tretuhin ang kanyang obra bilang laruan. Nang bata, lahat sa silid ay nanginginig, gustong mapili ni Shung-woo.
Sabi niya, kaya niya binanggit na magiging abala iyon 10 taon na ang nakalipas sa takot. Nasa isang silid na puno ng sandata ang protagonista kasama ang 2 pang tao. Sabi ng isa, hindi niya moari na naipakita niya ang espada sa protagonista. Sabi ng elf, iyon ang kanyang obra, at tinanong kung ano ang opinyon ng protagonista tungkol sa espada at kung gusto niyang hawakan ito. Biglang nanginig ang espada at lumipad papunta sa kamay ni Wu. Namangha ang elf sa nangyayari. Pinagtawanan siya ng isa pang elf, sinasabi na wala namang espesyal sa espada dahil siya lang iyon. Nagsimula nang umiyak ang blonde na elf, sumisigaw para sa kanyang anak. Biglang lumipad din ang kalasag ng elf sa kamay ng protagonista, at hindi rin niya maintindihan iyon. Nagsimulang tumawa si Xiong Wu at sabi niya na ito ay isang set. Umiiyak ang parehong elf, inis sa sitwasyon. Nangyari na ito ng 6 na beses, kaya binigyan ng palayaw ng mga elven artisan ang mandirigmang si Sun Wu bilang destroyer ng elven items. Sa kasalukuyan, nasa loob ng silid, pinalilibutan ng lahat ng sandata at kagamitan ang protagonista. Umiiyak si A-list Easter, hawak ang isang espada, sumisigaw na pag-isipan nilang muli ang nangyayari dahil ang lalaki ay hindi para sa kanila. Itinuturo niya ang protagonista at sumisigaw, tinatanong kung talagang nagustuhan nila ang lalaking iyon. Hindi maintindihan ng protagonista ang sinasabi niya. Sabi niya, hindi niya kasalanan dahil nagbigay siya ng babala na ayaw niyang makita ang kanyang mga kagamitan. Umiiyak si A-list Easter at sabi na iyon ay dahil si Sun Wu ay isang manliligaw. Hindi niya niligawan ang isa lamang sa kanyang mga anak, kundi lahat. Nagalit si Xiong Wu at sumigaw sa kanya na itigil ang pagsasabi ng ganoon dahil wala siyang ginawa. Sabi ni A-list Easter, hindi niya maintindihan ang mga elf. Sabi ng protagonista, ito na ang 7 beses niyang narinig iyon. Sinimulang himutin siya ni A-list Easter, tinatanong kung alam ba niya kung ano ang nararamdaman ng isang ina na pinapadala ang kanyang 88 anak na babae para pakasalan ang isang lalaki. Tinanong ni Xiong Wu kung paano niya iyon malalaman. Biglang tumigil si A-list Easter at napagtanto na sinabi niyang hindi ito ang unang beses. Tinanong niya kung ilan na bang kagamitan ng elf ang hawak niya. Sinabi ng protagonista na halos 500 piraso ang mayroon siya. Lubos na nagulat si A-list Easter. Hindi makapaniwala si A-list Easter na ang kanyang 88 magandang anak ay sinusubukang tumakas sa isang lalaki na may 500 piraso ng elven equipment. Tinitingnan niya siya at iniisip na wala siyang kahit isang sandata. Lalo itong nagpasiklab ng inis kay A-list Easter, iniisip na malinaw kung paano tretuhin ang kanyang mga anak. Ipinapalagay niya ang kanyang mga obra na itinapon sa isang sulok, natatabunan ng alikabok at hindi na muling makikita ang liwanag ng araw. Lahat ng mga anak na binigyan niya ng buong pagmamahal mula sa kanyang puso ay itatabi magpakailanman. Ang mga iniisip na ito ay nagpapagulo sa kanyang isip, kaya siya ay nahimete sa sahig. Tumingin si Xiong Wu kay A-list Easter, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin sa sitwasyong iyon. Patuloy na hinahaplos ng mga sandata ang protagonista, at sinabi niya na ayon sa kaugalian ng mga elf, ang desisyon ng kagamitan ay laging dapat igalang. Tumingin siya sa lahat ng sandata at sinabi na hindi siya dapat sisihin kahit kunin niya silang lahat. Kinuha ni Xiong Wu ang isa sa mga espada at sinimulang suriin ito. Ito ay isang flaming sword na nilikha gamit ang espiritu ng apoy at mga mana stone. Ang apoy nito ay may kakayahang paalang bisa ang muling pagkabuhay at may matibay na resistensya laban sa ice attributes. Ang martilyo naman, na simpleng nagpapataas ng pisikal na lakas at nagpapalakas ng pinsala, ang iniisip ng protagonista bilang pinakamaganda. Hawak niya ang 2 pistola. Iniisip na ang dual pistols ay pinakamahalagang gawa ni A-list Easter. Isa itong taon ng kanyang trabaho at dedikasyon. Iniisip ni Xiong Wu na ang mga pistola ay perpekto para sa isang tao na nasa level 80, pero si Beck ay nasa level 20 hanggang 30, kaya ang mga pistola ay hindi gagamitin ng protagonista.
Napapalibutan ng lahat ng kagamitan, sinabi niya na tatanggapin niya ang responsibilidad para sa lahat at dadalhin ang mga ito sa kanya. Binigyang diin ng protagonista na kapag nakakita sila ng mas angkop na may-ari para sa bawat isa, ililipat na lamang ang kagamitan. Sinabi niya sa mga item na pumila sa harap niya. Pumila ang lahat ng kagamitan at sinimulang isa-isa niyang iimbak sa kanyang inventaryo. Biglang lumingon siya at nakita ang isang pares ng guwantes. Naguguluhan si Xiong Wu at iniisip, hindi para sa akin, pero nasa likod ko. Nagkaroon ng ideya ang protagonista at tinawag si Nabi para subukan ang isang bagay. Lumingon ang pusa at tinanong kung ano ang gusto niya. Itinuro ni Xiong Wu ang pares ng guwantes at sinabi na iyon ang tinatawag siya. Nagulat si Nabi, ngunit natuwa at nahihiya rin. Lumapit siya sa guwantes. Hindi makapaniwala na talagang nangyayari iyon, sinubukan niyang hawakan ang mga ito. Biglang kumislap ang guwantes at sinabi ng protagonista na tinanggap siya ng mga ito bilang kanilang may-ari. Labis na natuwa si Nabi. Hinawakan niya ang guwantes ng buong pagmamahal at sabi, ngayon may sandata na rin siya. Nagsimulang gamitin ni Nabi ang mga ito habang tumatalon sa tuwa. Habang nagpo-pose siya sa kanyang bagong sandata, abala ang protagonista sa pagkuha ng ilang larawan niya. Pagkalipas ng ilang sandali, umiiyak si A-list Easter habang nagtatrabaho. Sinabi niya na kinukuha ni Xiong Wu ang lahat ng kanyang mga sandata at may lakas ng loob pa itong humiling na gumawa siya ng kitchen knife. Gusto na sana niyang mamatay dahil doon. Habang nagtatrabaho, sinabi ng protagonista na huwag siyang umiyak o mag-alala, dahil hindi na sila mga estranghero. Ngayon, inis na inis, sinabi ni A-list Easter na simula ngayon, ipinagbabawal ang protagonista sa kanyang workshop. Nagsimulang tumawa si Xiong Wu at sinabi na ayos lang iyon, at tinanong kung gaano pa katagal siya aabutin. Sumigaw si A-list Easter na malapit na siyang matapos. Pagkalipas ng ilang minuto, ipinakita niya ang kutsilyo sa protagonista. Inabot niya ang kutsilyo kay Xiong Wu, at sinabi nito na talagang mahusay siya. Tinanong ni A-list Easter kung napansin niya iyon sa simpleng kitchen knife lang at hindi sa lahat ng iba pa niyang sandata. Sabi niya conflicted siya sa nararamdaman. Sinuri ng protagonista ang kutsilyo, ang talam, ang bigat. Iniisip niya na maganda at simple ito. Maganda rin ang balanse at matibay. Naisip niya na talagang mahusay itong gamitin sa paggupit. Pinagtawanan ni Xiong Wu at sabi, hindi niya maipapangako tungkol sa ibang sandata, pero magagamit niya ng maayos ang kutsilyo na ito. Sumigaw si A-list Easter, sinasabing dapat gamitin niya rin ang ibang sandata. Iniimbak ng protagonista ang kanyang bagong kutsilyo at sinabi na nakipagkasundo na siya sa lahat ng sandata, at binigyang diin na ibibigay niya ang bawat isa kapag nakakita sila ng tunay na may-ari. Hindi masyadong masaya si A-list Easter, pero pumayag siya, sinasabi na mas mabuti yon kaysa hayaang mabulok sa imbakan. Tinanong niya kung talagang makakahanap ng angkop na may-ari ang protagonista, dahil hindi niya iyon nahanap sa loob ng 2 taon. Sinabi ni Xiong Wu na huwag siyang mag-alala dahil may plano siya. Kinabukasan sa restaurant, may dumating na liham na nagsasabing, "Challenge! Kung matatapos mong kainin sa loob ng itinakdang oras, mananalo ka ng sandata mula sa isang sertipikadong artisan, Isaac." Tandaan, hunters lamang ang pwedeng sumali. Sa loob ng ilang oras, nagsimulang dumating ang ilang hunters habang nagluluto ang protagonista. Sinabi ni Yana, na naglalaro kay Nabi, na mas maraming customers ngayon kaysa dati. Pumayag si Nabi, sinasabing iyon ay dahil sa bagong menu. Naguluhan, tinanong niya kung nagsimula na sila ng bago. Sinabi ni Nabi na binanggit ng protagonista na magsisimula sila ng tinatawag na Weird Food Challenge. Naguguluhan pa rin, sabi ni Yuna na ang weird food ay parang kape, at tinutukoy niya na tila gusto ng mga adulto ang mga bagay na hindi masarap. Habang nagsasalita siya, napansin ni Nabi ang hawak niyang bola. Bahagyang yumuko siya, natatakot, at sinabi na hindi niya gusto ang mga bola dahil sumasabog ang mga iyon.
Inaalok ni Yuna ang bola sa kanya, sinasabing ayos lang iyon dahil espesyal ang bola. Sinabi niya na binili niya iyon pagkatapos tanungin ang kanyang ina. Ito ay isang beast tamer, laruan na ginawa lalo para sa mga halimaw sa kahilingan ng mga monster masters at hunters na may alagang halimaw. Gawa ito sa eco-friendly na material at matibay din. Mabigat niyang itinapon ang bola. Tumakbo si Nabi para sundan ito, at pagkakakuha niya, sumabog ang bola, kaya tumalon siya ng napakataas, sumisigaw. Nagulat si Yuna, sinasabing napakaibang bagay iyon dahil sigurado siya na sinabi ng kanyang ina na magiging ligtas ito kahit kagatin ng leon. Tumakbo siya kay Nabi, tinatanong kung baka depektibo ang bola. Habang naglalaro sila, may lalaking nanunood mula sa malayo. Ang lalaking iyon ay si City, bodyguard ni Yana. Nasa level 55 siya ngayon at ang kakayahan niya ay magnetism. Ginamit niya ang kanyang salamin para suriin ang lakas ni Nabi. Pagkakita sa level niya, nagulat si Teigi, iniisip na ang pusa ay nasa level 80. Kahit siya mismo ay hindi kayang labanan ng pusa. Tumitig siya ng mabuti at naisip na ibig sabihin nito, ang may-ari ng pusa, ang regressor, ay dapat may mataas na stats bago pa man niya masuri ang mga stats ng protagonista. Tumingin si Sang-woo sa kanya, na nagdulot ng takot kay Taegi, iniisip na alam na ng tao ang suit ay hindi magandang paraan para magtago. Habang tinitingnan siya ni Sang-woo, nagtago si Tai. Iniisip ni Taegi na kahit nahuli, may balak pa rin siyang magtago, ngunit hindi niya naiintindihan kung bakit maaga nagluluto ang protagonista. Nakarating na ang lahat doon. Kinuha ni Sang-woo ang mikropono at sinabi na may kapalit ang Weird Food Challenge. Ipinaliwanag niya na ang challenge na ito ay hindi pumipili ng panalo ng basta-basta base sa dami ng nakain. Ipinaliwanag ng protagonista na bawat kalahok ay ihahain na ng eksaktong parehong dami. Kaya binabalaan na niya ang lahat na ang lasa ay hihigit sa lahat ng kanilang inaasahan. Ang Weird Food Challenge ay binubuo ng 3 yugto. Kapag nabigo ang isang tao sa nakaraang yugto, hindi na siya pwedeng lumahok sa susunod na yugto. Ang limitasyon ng oras ay 30 minuto. Binigyang diin ni Sang-woo na kung magtagumpay sila sa pagkumplito ng mga hamon, makakatanggap sila ng isang obra maestra na sertipikado ng ISAC. Bawat kalahok ay makakatanggap ng 100 milyong unit ng pera, at ang lahat ng kita ay idodonate sa pondo para sa disaster recovery. Isa sa mga hunters, medyo nagulat sa halaga, ay nagsabi na nakakatawa para sa isang pagkain na nagkakahalaga ng 100 milyon. Ngunit ang premyo para sa unang yugto ay ang Flaming Sword, apoy ng espiritu. Nagsisimula silang malagkit sa kanilang laway sa simpleng marinig iyon at sinabi niya na kasalanan para ibenta lamang ito sa halagang 100 milyon. Nagsimulang tumawa ang iba pang hunters, hindi makapaniwala na ang protagonista ay magtatakda ng ganitong hamon para sa kanila. Kitang-kita na determinado siyang guluhin ang sarili. Nagsimulang maglakad at umupo sila sa mga mesa. Ang isang binata ay nanatiling kalmado, iniisip na ang kanyang kakayahan ay resistance. Ang lalaking ito ay tinatawag na Kimchi, ang tagapagtanggol, at ang kanyang kakayahan na resistance ay nagpapalakas ng kanyang pisikal na lakas kasabay ng kanyang mental na lakas. Pagkaupo, itinaas niya ang kamay, sinasabing gusto niyang lumahok sa unang yugto ng hamon. Natutuwa ang protagonista sa balitang iyon, sabi niya ay magandang balita. Sabi ni Sang-woo na para mag-toast sa mga kalahok ng Weird Food Challenge, siya mismo ang magluluto. Habang nagluluto, tumingin siya sa langit at naisip na tila papalapit na ang panahon ng tag-ulan sa panahong iyon. Iniisip ng protagonista na lulutuin niya ang pigeon at Magi Oli. Sabi ni Sang-woo na ang unang putahe na kanyang ginagawa ay kilala bilang kwak sa kabilang mundo kung saan siya nagmula. Lahat ay naguguluhan dahil hindi nila alam iyon. Ipinaliwanag ng protagonista na ang kwak ay nangangahulugang, magmasid, o, huwag mong alisin ang tingin mo, sa kanilang wika. Tinanong ni Chansak kung paano nakuha ang pangalan ng putahe.
Sabi ni Sunung Wu, simple lang ito. Ipinaliwanag niya na para matapos ang putahe, hindi hihigit sa 5 segundo ang kailangan. Binigyang diin ni Wu na kung ang isang tao ay titengala man lang ng 1 segundo, masusunog ang pagkain. Medyo naguluhan si Chansak at sinabi na ang pagkain na ito ay kahawig ng tradisyonal na putahe sa kanyang bansa na tinatawag na gaslim. Nagsimulang magtanong-tanong ang mga tao sa paligid kung anong klase ng pagkain iyon. Tinanong nila kung ang lulutuin ba niya ay uri ng June o payon. Sabi ni Sun Wu, eksakto iyon. Ang pagkain ay kahawig ng Pon. Sinabi niya na kahit magkahawig, ang normal na pagkain ay iba pa rin sa weird food. Ipinaliwanag ng protagonista na ang normal na pagkain ay pwede mong kainin, samantalang ang weird food ay mahirap kainin. Tinanong ni Chansak kung ibig sabihin nito ay maghahain siya ng pagkain na masama ang lasa, sapat para gawing weird food ang payon. Pumapalakpak si Sun Wu at sumagot ng oo. Dumating sinabi dala ang isang plato, at saka nagsimulang magluto ang protagonista. Habang nagluluto, iniisip niya na ang kasaysayan ng pagkain ay kasaysayan ng imbensyon, pananaliksik, at pakikibaka upang makagawa ng mas masarap na pagkain. Kahit na iba ito sa pagluluto niya sa Terra, ito pa rin ay ang lumang kwento ng paggawa ng pagkain na masama ang lasa. Sa loob ng ilang segundo, nabuo na ang putahe, at ang hitsura at amoy nito ay nagpapalunod sa isip ng mga tao. Natutulala, nagtatanong kung hindi ba ito simpleng bukhim. Nagtataka rin sila kung baka ito ay isang masarap na palamuti sa ibabaw. Ipinagpatuloy ng protagonista ang paghahanda at iniisip na kasalanan ito kung ito ay masarap, dahil ang pagkain na masama ang lasa ay tunay na kagalang-galang na pagkain. Natutuwa sa kanyang ginawa, sabi ni Sunung Wu na ang paggawa ng putahe na mukhang masarap pero masama ang lasa ay patunay ng kakayahan ng chef. Lubos na naguluhan ang lahat sa pahayag na ito ng protagonista. Nagtataka kung anong klaseng kabaliwan ang sinasabi niya. Sa wakas, handa na ang pagkain at nagsimulang i-plate ni Sung Wu ang putahe. Matapos nito, ngumiti siya at sinabi na handa na. Namangha si Chansak sa kagandahan ng pagkain. Nagsimulang sipa-sipa siya sa plato, iniisip na hindi ito mukhang weird food at eksakto kung ano ang inaasahan niya.